beloved Boss Mike Cervera. Nais umanong mapabilis ng Estados Unidos ang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng kanyang kinakaharap na kaso. Oh. Kita nyo, pinapamadali na ho ng Amerika eto hong mga dokumento, requirements para ho dito sa mabilis na pag-extradition o pagpapadala kay Kibuloy sa Amerika. Ang Amerika na mismo ang nagmamadali. Nako, patay ka, Kibuloy. Na talagang mukhang malaki ang kasalanan mo sa Amerika. Walang magagawa si Pangulong Bongbong Marcos na dyan. Nakuha nyo, mga kababayan? Abay, biruin ninyo, ang Amerika na mismo ang nagpapamadali. Sabi, dalian nyo. Naiinip na kami. Kailangan na namin dito yung litising hayop na yan. At ito, kapag ka minalas-malas, umabot sa mga batas, na meron hong bitay, nako, malamang si Kibuloy, bibitayin yan. At kapag binitay si Digong, mga kababayan ko, bilang pagrespeto sa mga matutuwa na mga biktima niya, yung mga biniktima, yung mga binechot-bechot, yung mga binengbang na mga minor de edad, yung mga piningerlikit-gut. Di ba? Lahat yan, mga kababayan. Yung mga nilamas-lamas ang mga os-os. Yung mga dinilaan ang mga tuktok ng tibok-tibok. Di ba, mga kababayan ko? Yung mga nilaway-lawayan, mga kababayan, ang mga leeg. Yung mga kiniwal-kiwal, mga kababayan, ang mga mga may gatas pa sa labi. Nako, bilang respeto sa kanila ako ho matutuwa at malulungkot dahil hindi niya naabutan na magbago siya, at magsisi sa mga kasalanan niya, Ay grabe, mga kababayan tuloy! Kaya naman inilatag na ng Department of Justice ang dalawang posibleng hakbang ng pamahalaan. Brigada Ino Flores, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inilatag ng Department of Justice ang dalawang posibleng opsyon ng pamahalaan sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng kanyang 2021 federal indictment na isinampa sa California. Ayon kasi kay Philippine Ambassador to the United States Babes Romualdez, nais ng Amerika na maisakatuparan ng pagpapadala kay Pastor Apollo Kibuloy sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty, karaniwang hindi maaaring i-extradite ang isang individual kung may kinakaharap pa itong mga kaso sa Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangan munang maunang marisolba ang mga lokal na kaso bago maisakatuparan ng extradition. Ito rin ang iginiit ng kampo ni Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Israelito Torion na nagsabing hindi ito magiging posible, maliban na lamang kung isusuko ng gobyerno ang jurisdiksyon nito. Pero ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, may isa pang opsyon ng pamahalaan na tinatawag na temporary surrender, kung saan maaaring pansamantalang ipadala ang akusado sa Estados Unidos upang doon litisin. Ibabalik na lamang sa Pilipinas ang akusado para ipagpatuloy ang mga kasong kinakaharap dito, depende sa magiging kasunduan ng dalawang bansa. Sa oras na Nako, mga kababayan, ako naniniwala dyan, pag nadala na sa Amerika, wala nang balikan. Kahit anong kondisyon pa yan. Ako naniniwala ako, Anong engkel? Anong engkel yan, Nyulo, Basta ako naniniwala, pag si Kibuloy, nadala na sa Amerika, wala nang balikan yan, bibitayin yan doon. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tanongin ko kayo. Emmanuel Bungaw, Sophie Parker, o ikaw, Nyulo, sumagot ka, Kamekaniko. Kayo pong lahat ng mga nandito. Tanong ko sa inyo someday, Hilario Francisco, payag ba kayo kung bibitayin si Kibuloy sa Amerika?
Payag ba kayo? Kung hatulan ng bitay si Kibuloy sa Amerika, payag ba kayo? Sige nga, sa mga papayag, press 1. Sa mga hindi papayag, tulad ni Kabibes, press 2. Sa mga payag, press 1. Sa mga hindi payag, press 2. Press 2 nga ni, press 2. Nako, lahat payag, oh. Ay, kita nyo mga kababayan, ano? Si Pisces M, hindi daw papayag. Bakit? Bakit ka naman hindi papayag, ano? Bakit? Nako, si Flavelin, presto rin. Bakit hindi ka papayag na bitayin sa Amerika si Kibuloy? Sige nga, explain nyo nga yung mga boto ninyo, ha? Bakit payag kayo na mabitay sa Amerika si Kibuloy? Nag-press 1 kayo nun. Nag-press 2 kayo, bakit ayaw nyo na mabitay si Kibuloy sa Amerika? Bakit ayaw nyo? Yung mga nag-press 2, bakit ayaw ninyo? Julia Bex, nakaabot ka na naman, going to the flow. Mas maganda na habang buhay, naghihirap si Kibuloy. Ang problema, baka makasilat pa yan. Flavelin, mas maganda na maagap kaysa naghahangad ka pa ng mas masaklap. Yung sobra-sobrang paghangad ng sana'y mas masaklap pa yung danasin niya, minsan makakasilat pa yan. Kapag ka tinegi-bambam na yan, binitay na yan, wala na, finish na. Wala na tayong alalahanin at mag-move on na lang tayo. Tama ba? Ay, mahirap na ba? Sinungaling si Sir, lumaki ang butas ng ilong niya while malaki talaga butas, late na, Kelly Capuno, watching from Tagaytay City, Cavite. Kelly Di Guzman, Capuno. Minsan, nakakatakas pa. Ayun na nga. Patawarin na natin siya. Anong patawarin? Walang patawad-patawad. Yung mga biniktima, kita nyo naman yung traumang dala-dala hanggang buong buhay nila. Di ba? Lamberto Espanyano. Tuloy! Matanggap ng DOJ ang extradition request ng Amerika mula sa Department of Foreign Affairs, saka pa lamang sila magsasampa ng kaukulang petisyon sa korte. Ang hukuman pa rin ang magpapasya kung matutugunan ang lahat ng legal na rekisito bago payagan ng extradition sa isang pugante. Ayun lang. Sila naman yan, di ba? Trabaho naman nila yung magpasya kung talagang hahayaan na nilang ipamigay yan si Kibuloy. Wala na tayong dyan, magagawa. Sila na lang, pagpasyan nyo. Pero sana, ipadala nyo na para mabawas-bawasan tayo ng gastos. Kasi mga kababayan, pakainin, palamunin pa sa kulungan yan baka nga, mamaya di ba? Nakaka-order pa sa loob ng kulungan ng Chika Babe. Di ba? Jose B. Miguel, opo mukhang pera mga marites. Wala nga siyang patawad, umiyot mga bata. Grabe naman tong si Doris Osami Sanchez. Put more, saan state si Kibuloy dadalhin? Baka sa California. Depende pa yan kasi sa lahat. Ay, hindi. Baka sa California nga. Pay Martinez. Shoutout sa lahat ng mga bagong dating, Nako, mga kababayan ko. Eto naman. Aba, pumapalago si Ate Risa, mga kababayan. Palag-palag si Ate Risa. Pasok! Nakaraan binanggit ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez na na nagsumite ng formal request ang US government ng extradition para kay Apollo Kibuloy at naitransmit na ito sa Department of Justice. So yan mga kababayan, ang Amerika mismo ang formal na sumulat, humiling na ipadala nyo na si Kibuloy sa lalong madaling panahon. Baka pwede naman.
at talaga na mga kakaratihin namin yan dito. Nako, yari na, no? Eh siguro, si Maharlika dadalaw dun sa Amerika, dadalawin niya si Kibuloy. Maharlika, pwede mo ng paligayahin mo si Kibuloy. Yung mga tatanga-tangang mga OFW, nasa Amerika. Ayan, parating na dyan si Kibuloy. Anong gagawin nyo? Putang ina, ilang oras na lang pala. Lalarga na kayo, Birador Pikwa. Omey! Nandiyan si Omey, Oo. Di ba? Baka masuka si Kibuloy. Wala na, no choice na yun, Rain. Oo. No choice na yun. Alam mo naman, pagtyagaan niya yung mga butas ng mga puwet ng mga preso doon. Siya nga yung titirahin ng mga yun. Ngayon, total naman, di ba? Meron naman siyang mga membro daw diyan sa Amerika na mga, di ba? Mga tinulungan ng mga makapag-asawa kunyari ng mga Pilipino, kung saan nila pinakakasal. Mga kababayan ko, diyan, yung mga membro, punta nyo, magpabengbang kayo kay Kibuloy. Di ba? Di na tatayo. Malay mo ba? Oo. Malay mo laging nagpapa-stem cell yan. Di ba? Oo. Ayon kay Hontiveros, ang extradition na ito ay napapanahon lang para maharap na ni Kibuloy ang mga kaso nito. Ang galing-galing talaga ni Risa Hontiveros! Walang mga silbi tong mga manananggol ni Risa, Sila Birador Pikwa, sila Chris Ulo. Ano ba naman kayo? Kayo yung manananggol ni Risa, hindi nyo man lang inaangat dito. Iaangat nyo. Wala pala kayo. Ang galing-galing ni Ate Risa ko rito. Tapos hindi nyo man lang ito nako-content. Baka magalit niyan si Baka magalit niyan si kamukha ni Banat Bay. Ramnel. Oo. Ewan ko ba, papagalitan kayo. Ito na, pasok. Para sa kabuuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Live Report. Iginiit ni Senadora Risa Hontiveros na napapanahon Pikwa, ganito Ganito mag-content kapag ka pinagtatanggol mo si Risa, Di ba, Nick Mendoza, wala talaga. Magaling talaga. Eto dapat. Oo. Pang-presidente to. Ganun ang banat. Hindi yung, ano ba naman yan? Diyos ko. Pag nalaman ni Kuya yan, ewan ko na lang sa inyo. Ganito. Eto, ang galing-galing talaga. Ang galing-galing ni Risa Hontiveros. Ate Risa natin yan. Ang ate nyo, ang ate ko, Ate Risa Hontiveros. Ba't gumagano? Wala paano kayo? Ano yan? Paano kayo yan? Walang yan. Mga manananggol ni Ate Risa natin. Mahihina. Mahihina, Ganun dapat may dating kapag ka nagtatanggol kayo. Di ba? Inaangat nyo si Ate Risa. Paano? Alam nyo, mga kababayan, iba talaga si Ate Risa. Kita nyo naman, di ba? Walang dating yun. Luma ng mga ganong mga pag-aangat ng mga idol ninyo, wala na. Yari na. Laos na. Oo. Yung mga matitindi,
Iba talaga, maganda na, oh. Pang-presidente ang kartada. Ganyan! Para i-extradite sa United States of America si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y para maharap daw nito ang mga kaso laban sa kanya. Kita nyo, mga kababayan ko? Di ba, no? Ano ka, Vibes? Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibang klase, maganda, matalino, hindi katulad ni Sarah. Hindi katulad ni Sarah. Si Sarah, bobo. Maraming napatunayan na ito, mga kababayan. Marami nang napatunayan to. Chris Castillo, Marites Musni. Sino? Ito si Risa Ontiveros. O, di ba ito yung nagpakulong doon sa maniniyot din na kulto? O, yung Senior Aguila na mukhang buteteng kamukha ni ayoko nang banggitin. Yung boss ni Pikwa. Ewan ko sa inyo. Naalala niyo yun, yung kamukha ng boss ni Pikwa na maniniyot? Anong ginawa doon sa kulto-kulto nila? Di ba pinag-partner yung mga minor de edad sa mga matatanda? Riba, Marites Musni. Dito tayo kay Risa Ontiveros. Long time. Halos isang taon na nating nababalitaan na baka nga mag-request ang US State Department sa gobyerno natin na i-extradite si Apollo Kibuloy sa kanila. Dahil hindi lang dito sa Pilipinas siya ng biktima ng mga babae at mga girls. Narinig natin sa Senate Committee on Women hearings, mismo sa mga victim survivors, na pati sa US na biktima niya sila. Maalala ayon nga kay Philippine Grabe, mga kababayan, matindi talaga to si Kibuloy, Maniniyot, Pati sa Amerika, nang biktima itong putang inan to, Irene Santiago, Kuya Maki. Alma Bugnot. Pay Martinez. Chris Angeliton Talan. Doris Osames. Kabibes. Ito yung pinagtatanggol nung grupo ni Banat Bay. Ngayon, hindi ko talaga maunawaan saan sila humuhugot para ipagtanggol si Kibuloy. Etong katulad nito, mga kababayan, na marami na ang nagsasabi na talagang maniniyot ng minor de edad to. Paano nila nasisikmura na ipagtanggol ito? Kaya ako nagtataka dyan sa mga yan. Tapos sasabihin nila, para kami sa mamayang Pilipino. Para kami sa bayan. Paano nangyari yun? Putang ina! Hindi ko magets, mga kababayan. Hindi ko magets talaga. Na ipagtanggol ang demonyo na ito. Yan. Demonyo yan Marites Musni. Alam mo na. Siguro Hugot sa bayad. Malamang. Malaki siguro binabayad ni Kibuloy. Bakit? Wala nang silbi ang pera sa kanya. Mabibitay din naman siya. Para saan pa yung pera niya? Kahit pa paano may nagtatanggol, Ambassador to US Jose Manuel Romualdez, nagsumite na raw ng formal request ang US government ng extradition laban nga kay Kibuloy at nai-transmit na raw ito sa Department of Justice. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nila ang hiling na ito. Bilang chairman naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay sinabi ni Ontiveros na masiraw siya na 2 jurisdiksyon ang nais na magpanagot kay Kibuloy. Kita nyo, mga kababayan, dapat na talaga, panagutin nyo na lang, sigurado naman yung mga nabechot-bechot ni Kibuloy dito sa Pilipinas, sigurado naman matutuwa na rin yun, kung sakaling makuha na ng Amerika at doon na nila panagutin yan. Di ba, mga kababayan? Ako, naniniwala. Mas okay, pero hindi sa Okada ang payday.
Ikaw talaga, pinapaalala mo pa yan, ha? Di ba mga kababayan ko? Na-freeze ba ang bank account niyan? Oo! Naka-freeze ang mga bank account niyan, eh. Malaki nga ang vault daw sa ilalim ng lupa niyan. Nando doon nakasalansan ang siyandamakmak na pera. Ngayon, mga kababayan ko, yung mga biktima ni Kibuloy dito sa Pilipinas, mga kababayan natin Pilipino, tingin ko naman sasang-ayon na sila ang kuantakrot, madala na sa Amerika yan. Kasi parang nakuha na rin nila yung hustisya, kung sakaling makuha ito ng Bureau ng Amerika para doon litisin, panagutin. Dahil doon, mga kababayan, yung mga ganyang kaso ay hindi mo maaabsuelto. Dito sa atin, mga kababayan, aminin nyo man at hindi, nagagawan nila ng paraan dahil sa dami ng pera nila at koneksyon. Lalong-lalo na, mga kababayan, kung pera-pera na ang labanan at koneksyon, di ba? Di ba Julia Bix, Boss Mike, grabe, iba talaga kayo mag-vlog. Ganun 'yon, mga kababayan. Kaugnay nga nito, umaasa ang senador na itutuloy ng Department of Justice ang proseso ng extradition. Sana po ay ituloy na nila yung proseso, lalo na't in-endorse na ng Department of Foreign Affairs sa kanila, sa DOJ, itong extradition treaty. Dapat wala na talagang matirang kahit katiting na impluensya si Kibuloy dito sa ating bansa. Yun na nga yung impluensya, kaya gusto ko dito, pagkadating sa Amerika, pag nahatulan nito, gilitan agad ng leg. Oo, mga kababayan, dapat diyang ginigilitan ng leg agad Patuloy na presensya niya dito sa Pilipinas ay nagpapalakas pa ng loob sa mga natitira niyang mga followers na harasin yung mismong mga victim survivors na Siyempre, hinaharas nila yung mga rape victim ni Kibuloy. Hinaharas nila kung ano-anong sinasabi, kapalit ng maraming kwarta. Kaya nga sabi nung isang tagapagtanggol niya hindi daw mararanasan ng mga BBM vlogger yung nararanasan nila. Talagang hindi namin mararanasan yan. Dahil hindi naman kami gutom. Hindi nyo katulad. Putang ina, sino ba kayo? Di ba? Dati kayong nang huhut-hut sa mga OFW, mga putang ina nyo. Nung nakilala nyo si Kibuloy, ayun, si Kibuloy na ngayon ang sumosostento sa inyo. Ewan ko, mga kababayan ko. kasloob na nga na sumaksi sa victimization nila sa kanya. Saudi, sinabi nga ni Hontiveros na darating din daw ang araw na mas makukuha ng bawat biktima ni Kibuloy ang Delia Sacoco, shout out! Ang aga mo ay grabe, wala nang tulugan nito. ganap na hustisya na nararapat sa kanila in the heart of Yan, shame. dapat lang talagang yan kunin nyo ng hayop na yan. Pabor na pabor ako dyan, Myra Asahan, Jobro, Ernesto Francisco. Sino pa yung mga bagong dating dyan? Bukod kay Delia Sacoco, Josephine Paramil, Girl Pasino, Sir Raul, ayan, someday. Shout out sa inyong lahat, mga kababayan. Josephine Paramil, replay ito, replay. Remy Season, Astig at Palaban. Ang mga vlogger ng, syempre! At saka gwapo tayo. Pogi! Ayun na. Bakit naman tayo makikipagsuntukan sa mga yan? Angelito Ontalan, di ba? Luging-lugi tayo dyan. Pwede naman na nating daanin na pagandahang lalaki na lang Di ba may laguhit? Sabi, Boss Mike, labanan natin na suntukan nito. Anak ng pating, bakit ka magpapakapagod at
magpapaka ano diyan, magpapakabihasa. Oh, hindi nga sila mananalo sa amin sa suntukan. What if makachamba? 'Di ba? Oo, yung chamba Plabilin Sabiano, ano? Yung chamba ang mahirap diyan. Lugi tayo. 'Di ba, no? Delia Sacoco, ano? Bobby Gascon. Olive. Olive, ano yun? Shoutout sa iyo. Lugi tayo doon. Oo. Anyways, Boss Mike, naabutan ko ang kapatid na hardcore DDS pinapanood vlog mo! After nakita niya ako, may chance. May chance the channel. May chance, he chance the channel. Nako. Talaga, sabihin mo kung gusto niya, i-date ko pa siya Chris Hieronimo. Put more. Berhinia Domingo. Miracles Vlog. Irene Santiago uli. Sa inyo po lahat. Gagabihin na. Umaga na nga. Nako! Maaga pa naman kami bukas. Anyways, mga kababayan, baka hindi tayo makapag-live ng tamang oras bukas, abangan nyo na lang. Muli mga kababayan, hanggang dito na lang at magkita-kita po tayo bukas uli. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.